Maaring maging realidad ang nuclear deterrence sa kooperasyon ng Alemanya at Pransya. Ito ang unang beses na mangyayari ito, pero wag muna tayong magpakasaya. Ipaliwanag natin ang ibig sabihin nito. Noong Hulyo 17, nakita sina Chancellor Merz ng Alemanya at Pangulong Macron ng Pransya sa bilateral summit. Naganap ang isa nilang pag-uusap sa isang napakasimbolikong kastilyo malapit sa Cologne, kung saan sina Adenauer at de Gaulle noong 1962 ay nagkita upang lagdaan ng isang mahalagang kasunduan na nagpatibay sa kooperasyon ng Pransya at Alemanya sa mga usaping pampulitika at depensa. Noong Hulyo 17, nabanggit ni Merz ang mga panahong yon. Iminungkahi noon ni de Gaulle sa kanlurang Alemanya na sumailalim sa payong nuklear ng Pransya sakaling magkaroon ng tunggalian laban sa Unyong Sobyet. Dati, mas nagtitiwala ang Alemanya sa Estados Unidos pero ngayon ay nagbabago na ito. Naging mas hindi mapagkakatiwala ang kapartner ang Estados Unidos kaya mukhang gusto na ring mag-ingat ng Alemanya tungkol dito. Ayon kina Merz at Macron, posibleng sumali ang Alemanya sa mga darating na buwan sa pagsasanay ng Pransya tungkol sa nuclear deterrence gamit ang sarili nitong konbensyonal na mga puwersa. Ibig sabihin, sa mga pagsasanay militar, maaaring samahan ng hukbong Aleman ang mga eroplano ng Pransya, mag-refuel sa ere o magsagawaan ng aktibidad na tumutulong sa kakayahan ng Pransya sa paggamit ng sandatang nuklear. Hindi talaga ito magiging tunay na pagbabahagi ng sandatang nuklear dahil nasa chain of command pa rin ng Pransya ang mga iyon. Matagal nang nais ni Macron na makipagtulungan ng Pransya sa usaping nuclear deterrence kasama ang ibang mga bansa. Mula Marso 2025 hanggang ngayon, maraming bansa, kabilang ang Alemanya at lahat ng mga bansang nakikita ninyo sa mapang ito, ang nagpakita ng interes sa iba't ibang antas. Walang bansa sa ngayon ang naniniwalang kaya nilang mabuhay nang wala ang NATO at Estados Unidos. May mga pagsubok na maghanda sa ganitong sitwasyon sa pamamagitan ng mas mahigpit na kooperasyon sa Europa. Magtatagumpay kaya sila? Ano naman ang palagay ninyo? Tulad dati, may dagdag na impormasyon sa komento o deskripsyon.